Narinig niyo na ba yung saying na I'm too broke to buy cheap things? At first, ang weird pakinggan, pero the more you think about it, the more it makes sense. Kasi if you don't have a limited amount of money, naturally, dapat mas careful ka sa mga bagay na binibili mo. And when you start being more intentional with how you spend your money, you also start noticing something. A lot of the things that you used to buy, hindi mo naman talaga sila kailangan. Nung nag-frugal living kasi ko, isa sa mga naging routine ko is before buying something, I ask myself, kailangan ko ba talaga siya? Nag-a-add ba siya ng value sa buhay ko? Or wala pa ba ako nito? And usually, kapag nasagot ko na yung tatlong question na yun, most of the time, hindi ko na binibili yung isang bagay. So in this video, I want to share with you the things that I personally stopped buying to save money while living here in the Philippines. Number one is junk food. Guilty pleasure ko to, lalo na nung pagbalik ko dito sa Pilipinas kasi parang gina-justify ko na itong mga pagkain na to, hinihil nila yung homesickness ko. Dahil balikbayan ako dito sa Pilipinas, so deserve ko sila. So every time mag-grocery, kailangan makabili ako ng snacks, ng sweets, ng chips, and isa-stock ko lang sila sa pantry para every time na meron akong craving or gusto ko ng merienda or midnight snack, within reach lang silang lahat. Pero eventually, after a few months, na-realize ko na I wasn't even enjoying them that much na. It's just that, nasa pantry ko sila, nakikita ko sila kapag bored ako. Kaya, I munch on them. Kinakain ko sila. Pero honestly, alam ko na hindi talaga sila good for my health. So I stopped buying them and now I don't keep a lot at home. Now, ang alternative ko kapag gusto ko ng merienda, gusto ko ng something sweet after lunch, ang binibili ko na fruits, which kinrave ko din ng malala nung nasa abroad ako, nuts, and then dark chocolates. So yun na yung naging alternative ko instead of junk food. Number two, uncomfortable clothes. I am so glad na hindi na uso ang skinny jeans. Kasi first, uncomfortable siya isuot, uncomfortable siya hubarin, at hindi talaga siya ideal para sa weather natin. So I guess kahit bumalik sa uso ang skinny jeans, hindi na ako ulit bibili at magpapabudol. Right now, ang focus ko is comfort muna bago kung ano yung trending, ano yung aesthetic, ano yung pleasing para sa iba. Kasi ang importante naman ako, di ba? Kasi ako yung magsusuot at mahihirapan at the end of the day. So gone are the days na titiisin ko yung discomfort para lang masabi na nakasabay ako sa trend or para lang masabi na I look cute in this outfit. I guess it comes with age na din, di ba? Kasi back in my 20s, sasabihin ko talaga, taste ganda. Mag-heels or boots ako kahit na alam ko na uncomfortable silang isuot dahil maganda sila sa picture. Or poporma ako dahil kasama ko yung mga barkada ko. Now, it's all about comfort. Kung hindi ako komportable, hindi ko susuotin or bibilhin yung damit. Number three, cute bags that fit nothing. I used to buy bags just because they look cute. For example, this one. And yes, they look cute, especially if nakaporma ka or gusto mong mag-hangout with your friends. Pero they're not really functional kasi they fit nothing. As someone na nagko-commute, hindi ideal for me na magdala ng maliliit na purse kasi ang dami kong dala. May dala akong bottled water, may dala akong fan, may dala akong dalawang cellphone, at kung ano-anong random things na kailangan ko to survive my commute. So, hindi talaga ideal for me yung mga cute bags na ganyan unless may sasakyan ako or kasama ko yung husband ko tas may dala siyang backpack. Doon ko ilalagay lahat ng gamit ko. Pero otherwise, if I'm about to run errands tapos mag-isa lang ako, I really prefer a bigger bag na kasya lahat ng gamit ko. That way, hindi ko na kailangan mamroblema kung paano ko to isasara dahil hindi kasya kahit yung dalawang cellphone ko lang. So yes, they look cute. Bagay siya sa mga OOTD ko, pero hindi talaga siya functional. So I stopped buying them. Next, trendy skincare or makeup products. Ang bilis magbago ng trend dito sa Pilipinas and it's really hard to keep up. Kasi parang every celebrity or influencer merong sarili nilang makeup brand or may sarili nilang skincare product line. So ikaw naman as a viewer, as a consumer, nakaka-tempt talaga na mag-keep up. Lalo na kapag nakikita mo na trending sila or viral. It happened to me a lot before nung bago ako dito sa Pilipinas. Every time na merong bago, matitempt ka talaga na bumili. Pero when I looked at what I am actually using on a daily basis, hindi ko naman talaga nakukonsume lahat ng binibili ko. Kasi eventually, I still stick to the few products that actually works for my skin or the makeup that I actually like. So now na nahanap ko na yung mga skincare products that actually work for my skin type and makeup na gusto ko talaga,
I stopped buying new ones. So, kailangan maubos ko muna itong mga product na to bago ako bumili ng bago. Otherwise, I see them as wastage. Mas simple, mas tipid, and honestly, less overwhelming para sa'yo kasi you just stick to what actually works for your skin type or the makeup that you've already tried and tested. Next is phone upgrades. Unless hindi na gumagana yung cellphone, hindi ko talaga siya papalitan kasi gusto ko na masulit siya. Kasi guys, yung mga cellphones these days, hindi naman na talaga biro yung presyo nila. Kapresyo na sila ng laptop. So for me, gusto kong sulitin yung cellphone ko as much as possible rather than mag-upgrade ako ng mag-upgrade. For example, itong iPhone na to, ilang taon bago ako nakabili nito kasi pinilit lang talaga ako ng asawa ko. Kung hindi siya nagpumilit na bumili ako nito, I think itong cellphone pa rin na to yung gamit ko. And right now, hindi ko pa rin siya ma-let go kasi feeling ko hindi ko pa siya na-ROI. Sa Dubai ko pa to binili and ang dami niya ng basag. And ang hassle kasi for me din na mag-transfer ng mga files, mag-setup na naman ng panibagong cellphone. So mas prefer ko na yung old cellphone ko na nakasetup na lahat, ready to use na rather than starting over na naman. So for me, as much as possible, hindi na talaga ako bumibili ng panibagong cellphone unless masira kung ano yung meron na ako. Speaking of phones, I also stopped buying phone accessories. Again, let's use this phone as an example kasi nung binili ko tong cellphone na to, binilhan na rin ako ng asawa ko ng case. And until now, ito pa rin yung ginagamit ko. Hindi ko siya binilhan ng panibagong case kasi I don't see the need for it. Dahil gumagana pa rin naman to. So, unless masira siya, hindi ako bibili ng panibago. Wala rin akong masyadong stickers or kung anik-anik na nilalagay sa kanya. You may call it boring, but I call it frugal. Next, overpriced wellness trends. I used to subscribe to wellness trends dahil sa guilt ko. Back then kasi, guilty ako na hindi talaga ako maalaga sa health ko. Madalas ako kumain ng junk food, hindi ako nag-workout, late ako natutulog. So, para ma-compensate yung mga bad decisions na yon, nagsusubscribe ako sa wellness trends, thinking na maaayos nila yung overall health ko. For example, yung mga tig 200 to 400 cold pressed juice na kaya naman talaga natin gawin sa bahay. Nagtry ako niyan, pero hindi ko na rin itinuloy kasi alam ko na hindi ko siya kaya gawin consistently dahil gutom lang ako maghapon and grumpy lang ako. Another one is yung mga collagen drinks or yung mga supplements na sobrang mahal per box. Ito kasing mga supplements and drinks na to guys, makikita lang natin yung good benefits nila sa katawan natin kapag consistently natin silang iniinom. Kapag hindi ka consistent, matagal bago mo makita yung effect. Or worse, mawawala yung effect nila. So ideally, bago ka bumili nito mga bagay na to, alam mo sa sarili mo na number 1, may health benefits talaga sila sa'yo at safe na inumin mo sila. Number 2, kaya mo silang gawin consistently. Kaya mo silang isama sa budget mo per month. So bago kayo mag-subscribe into any of these things, make sure na sustainable sila para sa inyo or kaya mo silang gawin long term. So nung na-realize ko na ang mahal pala nito mga to, hindi ko sila kayang gawin consistently, I decided to go back to basics. Nag-rely na lang ako sa lutong bahay, everyday workout, kahit na walking lang yan or home workout. And then lastly, enough sleep. Mas consistent and most importantly, mas realistic para sa akin. Next is organizers. I used to watch a lot of those videos ng mga nag-organize ng fridge, nag-organize ng cabinet, nag-organize ng drawers. Naaliw ako sa kanila to the point na na-influence din ako to do the same. Pero na-realize ko na hindi naman pala kailangan ng apartment ng mga gulay ko sa fridge. Bakit ba ako bumibili ng mga to? Eh ang ending, wala naman talaga akong oras para i-organize lahat ng vegetables ko sa fridge para lang masabi na nagamit ko tong mga organizers na to. So I stopped doing that and I also unfollowed those accounts na nag-i-influence sa akin to hoard more products or to buy more products. There are other ways to improve your habits sa pag-organize sa mga gamit mo sa bahay rather than spending more sa mga organizers. Next, I also stopped buying things that overcomplicate my hobbies. Na-notice ko kasi na dito sa atin, parang may tendency tayo na i-upgrade lahat ng bagay, even the things that are actually very simple. For example, journaling. Ano lang ba yung kailangan mo sa journaling? Notebook, a few colorful pens, and that's it. Pero for some reason, ang dami na nating requirements. May mga stickers, may mga washi tapes, and kung ano-anong bagay that actually looks cute but makes the hobby more expensive. Same with running. Dati ang kailangan mo lang naman dry fit shirt and then rubber shoes, then you're good to go. Pero ngayon, kailangan mo na ng mga gadgets, kailangan mo na ng colorful outfits, kailangan mo ng accessories. Don't get me wrong, I know na minsan yung iba ginagawa nila to motivate themselves.
'Di ba kapag bago yung mga outfit natin, kapag may bago tayong accessories, mas napupush tayo to run, to work out. Pero we have to check din kasi if we're actually spending money on these things because we needed them or we just feel like we should kasi ito yung nakikita natin sa iba or nakikita natin online. So now, I stopped buying things unless kailangan ko talaga sila para sa mga hobbies ko. I try to go back to basics, kung ano lang yung kailangan para magawa yung hobby na yun. Like, when it comes to journaling, I just have my notebook and a few colorful pens. Para naman sa running ko, I have only one rubber shoes and then a few set ng outfits and then that's it. Hindi na ako nagdagdag. Kasi for me, ang focus ko lang is ma-enjoy ko itong mga hobby na to at maging consistent ako sa kanila. So there you have it. Those are the things that I stopped buying to save money here in the Philippines. If you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!